Romualdez na maalam na. Nag-umapaw ang espekulasyon sa loob ng mababang kapulungan matapos masaksihan ang ilang empleyado ng House of Representatives na inilalabas ang mga kagamitan mula sa opisina ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kabilang sa mga namataang inalis ay ang kanyang nameplate, ilang personal na gamit, at maging appliances na matagal nang nakapwesto sa kanyang tanggapan. Ayon sa mga nakasaksi, kapansin-pansin ang katahimikan at mabigat na atmosfera habang isinasagawa ang paglilipat. Dagdag pa rito, kumalat din ang mga ulat mula sa politiko na naging emosyonal si Romualdez sa mga huling pagpupulong kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa naturang ulat, nangingilid umano ang kanyang luha habang nagpapahayag ng pasasalamat at pamamaalam. Inaasahang magbibitiw siya sa kanyang pwesto bilang speaker sa mga susunod na araw, bagaman nananatiling tahimik ang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo. Kung tuluyang mangyari ito, inaasahang magbubukas ng malawak na diskusyon hinggil sa magiging susunod na lider ng Kamara, isang posisyon na mahalaga sa pagpasa ng mga panukalang batas at sa pang-araw-araw na operasyon ng Kongreso. Samantala, sa ibang usapin, inihayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Renico na isa si Vice President Sara Duterte sa mga inaasahang haharap sa mariing panawagan ng publiko sa darating na rally sa Setyembre 21 sa Luneta. Ayon kay Ko, ang korap talaga, di magsasabi ng totoo at ayaw magpaliwanag sa publiko, Duterte man o Marcos. Kung hindi sila sasagot sa hearings, sisingilin sila ng taong bayan sa Luneta sa September 21 at sa susunod pang mga protesta. Walang makakatakas. Ang Setyembre 21 ay may makasaysayang kahulugan dahil ito ang anibersaryo ng pagdedeklara ng batas militar noong 1972. Taon-taon, ginagamit ang petsang ito ng iba't ibang grupo upang muling igiit ang panawagan para sa hustisya, pananagutan, at mas transparent na pamahalaan. Sa kabila ng mga lumalabas na balita, nakatutok pa rin ang publiko sa magiging kinabukasan ng pamumuno sa Kamara. Ang posibleng pagbaba ni Speaker Romualdez ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa loob ng Kongreso kundi maging sa kabuuang dinamika ng pambansang politika.